Lahat ng nangyayari, mayroong dahilan. May dahilan po kung bakit nakikita nyo ang video na to ngayon. May dahilan kung bakit naririnig nyo ngayon. Dahil lahat po ng nangyayari, mayroon pong dahilan. Hindi po ito coincidence o nagkataon lamang. Dinala ka po siguro dito ng mahal na poong Jesus Nazareno. Dinala ka ng debosyon mo. Dinala ka ng pananampalataya mo. Kasi lahat ng nangyayari, mayroong dahilan. Kahit yung simpleng nakita mo lang yung video, kinlik mo, o merong nag-send sa'yo, nakita mo online, sa Facebook, sa Google, sa YouTube, lahat ng nangyayari may dahilan. Dahil lahat nasa kamay ng mahal na poong Jesus Nazareno. Wala akong coincidence. Kahit yung mga hindi magagandang nangyari sa iyo, may dahilan yan. Marahil pinapatibay ka ng mahal na poon. Gusto ng Senyor na matuto ka. Gusto niya na meron kang maging reason para mas lumakas ang loob mo, mas lumakas ang pananampalataya mo. Kasi kung palaging wala kang problema, hindi mo nakakailanganin ng Diyos. Kung palagi kang walang problema, hindi mo na siya kakausapin. Hindi ka na magdadasal. Kasi wala ka namang problema eh. Aanin mo pa ang Diyos. Diba? Kaya lahat ng nangyayari, mayroong dahilan. So ako po ay nag-share ng mga kwentong Nazareno dito sa aking channel. Tuwing Biyernes, araw ng debosyon, araw ng Quiapo, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya yung mga personal na experience ko kasama ang Panginoon, sinishare ko. Yung mga experience din ng iba, mga nakukwento sa akin, o kahit napapanood ko sa iba, gusto ko ring i-share para maging form siya ng pamamanata ko na rin sa mahal na Senyor, yung mailapit ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga tao at mailapit naman yung mga tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. Regardless kung ilan ng actual na nakikinig talaga dito sa channel ko, kasi maliit lang naman ho yung channel ko, hindi naman ho talaga to yung mga katulad ng ibang channel na yung talagang maraming followers, maraming viewers. Pero para sa akin, hanggang sa kahit isa, dalawa, tatlo na meron tayong matulungan, makarinig nito, diba? Hindi natin alam, baka meron akong natutulungan, nabubuhayan, nahihikayat na maging deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Lalong-lalo na po yung mga nawala na ng pag-asa, yung mga na kinain na ng kalungkutan, yung mga suicidal na, gusto nang magpakamatay, ina-anxiety, nade-depress. Yun ho talaga ang mga gusto kong matulungan, kasi ako rin ho dati ay na-depress din. Bukas po ang Quiapo, ang simbahan ng Quiapo 24/7. Pwede ko yung bumisita. Ngayon naman po ay nagsishare ho ako ng aking personal na experience, kasi ako po ay bagong OFW sa Middle East, sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.
At ang nakikita nyo po ay kuha ko mismo sa St. Joseph Cathedral sa Abu Dhabi. At kaya kung mapapansin nyo, may makikita ko kayo dyan na ibang lahi na Katoliko din. Ang nakakatuwa ho dito ay yung cathedral, St. Joseph's Cathedral, ay katabi po ng mosque. Kasi alam naman ho natin na sa Middle East, ang pangunahing relihiyon ay hindi naman Kristyanismo, hindi naman Katoliko, kundi Islam. Kaya mas marami ang Islam sa bansang to. Pero nakakatawa na makita yung mga ibang lahi na matataas rin naman yung mga pananampalataya sa Diyos, sa mahal na Senyor. At nakakatuwa kasi yung katotohanan na magkatabi yung simbahang Katoliko tsaka mosque. Kasi yung founder pala ng UAE, naniniwala daw siya na para daw maging successful yung bansa ay kailangan daw ng true unity o tunay na pagkakaisa. Kaya sinadyang pinagtabi yung mosque at yung simbahang Katoliko. At alam nyo, meron din naman sa Pilipinas na medyo similar, no? Medyo mahalin tulad ko siya yun. Medyo malapit. Saan ba yung lugar sa Pilipinas? Actually, marami naman. Pero sa Metro Manila, kunyari, saan ba yung lugar na nagkakaisa yung mga Muslim at mga Kristiyano? Meron ba kayong alam? So, wag na po tayong lumayo kasi sa Quiapo po ay meron rin akong Muslim community. Sa mga hindi nakakaalam, dito sa kabilang side ng Quiapo, sa side ng San Sebastian Church, sa may Hidalgo, nandun naman ho ang Muslim town ng Quiapo o yung Halal town ba, yung mga ganun. At nandun, makikita rin dun yung Golden Mosque na tinatawag o yung Golden Mosque na pinupuntahan ng mga kapatid nating Muslim. Ang nakakatawa doon kapag merong festivities o celebration, yung mga kapatid nating Muslim, ang simbahan ho ng Quiapo hindi ho nakakalimot bumate. Lagi ho yan, nakakita ko may banner pa yan na ang simbahan ng Quiapo ay nakikiisa sa selebrasyon ng Ramadan, ng Idil Fitr, Idil Adha. Pinapakita lang ng simbahan ng Quiapo na hindi relihiyon yung magkukos ng pagkahati-hati. No, nakakatawa. At kapag yung simbahan naman ng Quiapo, kapistahan, bumabati rin naman ang mga kapatid nating Muslim dyan sa Quiapo. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa din na medyo na na sila yung nabibigyan ng spotlight kasi sa pagkakaalam ko gustong i-develop yung lugar at gawing yung maging dumadami na kasi yung mga street food na fini-feature yung mga Maranao delicacies. Nagsimula lang dati sa pastil yung mga ganon. Pero ngayon, pinupuntahan na ng mga vlogger. Kung mapapansin nyo, yung halal town ng Quiapo, sumisikat na. Dito sa Abu Dhabi, sa ngayon, yung mga katrabahong Pinoy, nakakatuwa. Nakaka-inspire mga senior ko, yung mga matagal na dito. Kasi sobrang humble, sobrang bait, sobrang generous, ultimo almusal,
tanghalian, talagang sinishare, nasa gitna ang mga ulam. Talagang aalukin ka, tatawagan ka pa kapag wala ka kasi hahanapin ka. Kaya hindi rin naman nakaka-homesick. Tapos ayun nga, itong pinapakita ko naman ay sa cathedral mayroong selebrasyon ng para sa kapistahan naman ng Santo Niño. Nakakatuwa kasi mga Pilipino rin to at hindi sila nakakalimot sa kanilang debosyon, hindi sila nakakalimot sa kanilang pananampalataya kahit nandito na sila malayo sa Pilipinas, nandito na sila sa Abu Dhabi. Meron ngang isang homily yung isang pare, minsan sabi niya yung Nazareno sa Quiapo na pinupuntahan nyo siya ding Nazareno na nandito sa Abu Dhabi. Yung mahal na ina ng laging saklolo na pinupuntahan nyo sa Baclaran ay siya ring mahal na ina na makikita nyo dito sa Abu Dhabi. Dahil pare-pareho lang naman yun, syempre. At ang pinapoint out lang nung pari Dennis, kahit saan ka mapunta, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Huwag mong kakalimutan ang Panginoon. Huwag mong kakalimutan yung pananampalataya mo sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman, ako din, gusto ko na siyang gawing parte ng panata na talagang mag-share, mag-upload every Friday. Baka sakaling may matulungan tayo na yung pala yung hinihintay niya marinig. Kumbaga suicidal na siya, gusto niya na magpakamatay, pero baka yung kwento mo pala yung pala yung gusto niya marinig, yung pala yung makakatulong sa kanya. Kaya naman as much as possible, kung kaya nating tumulong tayo, magkwento tayo, mag-share tayo. Yung nakikita nyong email address sa screen ay kung gusto nyo pong mag-share ng inyong mga sariling kwento, pwede ho. Send nyo lamang ho sa email address na yan at babasahin natin yung kwentong Nazareno nyo. Kung ano yung mga kwentong pananampalataya nyo, yung mga pwedeng makatulong sa goal natin na makapag-share at magpatotoo sa himala, magpatotoo sa pag-ibig, magpatotoo sa kabaitan at kabutihan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil tayo'y walang hanggang magpapasalamat sa mahal na Senyor. Dahil yan nga ang lagi nating habang buhay nasasabihin. Kasi tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng pagsubok, nagpapasalamat sa lahat ng lakas ng loob, nagpapasalamat sa lahat ng blessings, lahat ng trials, lahat ng kalungkutan, lahat ng kasiyahan. So everything is grace, sabi nga ni Bishop John Sescon. Lahat ay grasya. Lahat ay grasya ng Panginoon. Kahit yung sakit mo, kahit yung rejection mo, lahat yan biyaya. Alam niyo, bago ako makapunta ng Abu Dhabi, siguro mga lagpas 10,000 rejections po ako. Ang tagal ko na pong gusto mag-abroad, lagi yung reject. Merong instance na
For visa application na ako. May kontrata na. Tapos biglang nagbago yung isip ng kumpanya kasi ang hirap daw palang mag-process ng Pilipino dahil nga mahina ang passport natin, ang tagal ng processing, mahina ang education system natin, hindi agad-agad kayang i-verify o i-validate yung mga diploma natin kahit mga degree holder pa. Kumbaga parang kahit engineering graduate ka, parang hindi nila kayang tanggapin na engineer ka talaga dahil hindi naman ano yung school mo, parang gano'n, yung hindi parang hindi at level ba sa ibang bansa. May mga gano'n. At napakahirap. Merong instance naman na may kontrata na ako for visa application na bigla naman nagsara yung kumpanya. So, alam niyo yun, medyo nakakabaliw yun na nandun ka na may kontrata ka na. Sabay biglang nagsara yung kumpanya, nalugi. At hanggang ngayon, sa pagkakaalam ko, yung kumpanya ay sarado pa rin. Hindi na nakabangon. So, siguro, redirection na lang din ng mahal na pong Jesus Nazareno yun sa akin. Diba? Every rejection is redirection ng Diyos. Meron ding instance na natanggap ako sa US, United States, sa Amerika. Nung natanggap ako, mga bandang September. Tapos, nag-election sila November. At pumasok na nga si Donald Trump ng January. At naghigpit siya ng immigration policies. Pagdating ng February, tinanong ko yung employer, okay pa rin naman daw. Huwag daw ako mag-alala. Kaso, pagdating naman ng yung mismong yung nag-aayos na sila, nire-register na yung pangalan ko for visa, bigla ako in-inform na binago daw yung immigration policy. Binago daw yung kasi nga naghigpit si Trump sa immigration. Kaya, ayun, nakalungkot. Pero sabi ko nga, kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno, kung mahina ang pananampalataya ko, baka siguro sumuko na ako, siguro nagpakamatay na ako, siguro nag-suicide na ako. Kasi sobrang nakakalugmok yung nangyari. Pero dahil naniniwala ako na lahat ng nangyayari ay merong dahilan. Kaya naman, ayun, eto, buhay pa ako. At akalain mo yun, natuloy pa rin ako sa abroad. Kaya nakakatuwa. Patunay lamang na lahat ng nangyayari merong dahilan. Siguro, dinala ako dito ng mahal na pong Jesus Nazareno para nandito pa rin ako sa lugar na kung saan marami ang makikita kong mga nananampalataya, marami akong makikitang Pinoy na nagsisimba, marami akong makikitang o makakasama na nag-e-express ng kanilang mga devotion. Kasi minsan kapag kunyari yung final interview na ako sa isang lugar, for example, sa Belgium, ang isa sa una kong tinitingnan, simbahan. Kaya sa Germany, ganun din. Kahit saan, lagi kang una kong tinitingnan, simbahan. Paano ba ako makakapagsimba sa lugar na to? Paano ba ako makakalapit sa Diyos sa lugar na to? Yun talaga ang mga una kong tinitingnan. Kaya siguro, iniisip ko na lang, dito ako dinala ng Diyos. Dito ako dinala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi kahit Muslim country siya, merong lugar na ganito.
Yung kung saan parang Quiapo na maraming tao, maraming Pilipino, at makikita ko na freely vocal ang mga tao na nag-express ng kanilang mga panata, ng kanilang mga pananampalataya, ng kanilang mga debosyon, at sila'y nagpapatotoo sa kanilang mga paniniwala at pananampalataya. Kaya nakakatawa. Ayun po, dito ko po na po tatapusin ang episode na ito. Kung gusto nyo pong mag-share, send lamang po kayo ng email dito sa email address na nakikita nyo sa inyong screen. At ako naman ay pipilitin ko po na makapag-upload lagi tuwing Biyernes at makapag-share ng ng kwentong Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.